si Reverend Carlos Borja, a member ng International Pure Bhakti Yoga Society of the Philippines. I hope you still remember him. Naging bisita natin siya dito for how many years? 3 years ago? 4 years ago? And really talk a lot of sabihin natin mga inspiring words of wisdom at saka mga buhay-buhay. Ngayon, bisita naman natin siya ulit, no? So, let's welcome to our show, Reverend Carlos Borja. Yes, good evening, Ma'am Dani. Yeah, good evening then, Reverend. Ikaw ay isang monghe. Yes. Or sabihin natin, Buddhist monk. Hindi Buddhist. Talagang monghe lang. Monghe from the International Pure Bhakti Yoga Society of the Philippines. Ang ibig sabihin niyan, kami yung mga monks na pinakamatanda way back 5,000 years ago na hanggang ngayon nag-exist pa itong organization namin all over the world. Hindi lang dito sa Pilipinas. So, international. Yes, all over the world. So, anong ibig sabihin ng bhakti? Ang ibig sabihin ng International Pure Bhakti. Bhakti means service. Yoga means relationship with God. Because even in the Greek words means really hari. Really hari means to bind yourself or to unite yourself with God. Ito ang ibig sabihin ng International Pure Bhakti Yoga Society of the Philippines. Reverend Carlos. Yes. Ano naging inspiration mo na maging monk? Marami akong inspiration sa buhay ko bago ako magmunghe. At marami akong katanungan sa buhay ko bago ako pumasok dito sa tinatawag na munghe. Number one, ang tinanong ko sa buhay ko na dapat masagot ng kahit sino man. Tapos tinanong ko sa buhay ko kung sino ako, bakit ako nandito sa mundo, bakit ako tumatanda, bakit ako nagkakasakit, at ang last, bakit tayo lahat ay umaalis dito sa mundo. So sa lahat ng mga katanungan ko sa buhay, nasagot dito sa organization na ito. Kaya binigay ko ang buhay ko for almost 40 years. 40 years ka na mo? Magpo 40 years na. Kasi I joined 1978 when I'm 17 years old. Now, I'm 53 years old. Wow! So, ilang taon ang isang binatilyo or isang tao bago maging monghe? I mean, how's the process? How long would it take you for you to be a monk? Okay, kung susundin ng monkhood, kailangan pag pinanganak ka, 6 years old ka pa lang, mag-uumpisa ka na. Katulad ng organization namin, we have a center all over the world. Mayroon kami mga center na kung gusto ng mga tao mag-aral ng pagkamunghe, pwede kayong mag-aral. Pero yung mga bata, itinitrain magsisimula ng 6 years old. 6 years old pala? Opo, kasi ang kailangan, yung mga bata, yung kanilang mind, pure. So, ititrain sila na maging monk. Maraming paraan. Unang-una, sila ay itinitrain ng mga teacher, guro, na kung paano sila maging monk. Maraming proseso. Kaya nga kanina pinag-usapan natin sa likod na ang mga proseso, kailangan ang isang monk may mga regulative principle na susundin. Oo, yung sinasabi mo, 4 regulative principles of being a monk. Yes. Sige, pag-usapan natin. Ano po yung una? Number one, ang isang foundation ng relihiyon para maging matatag, katulad ng isang bahay. Ang isang bahay ay may 4 na haligi. Itong 4 na haligi na ito, pag matatag, ang foundation ng iyong bahay ay magiging matatag. Yes. Ganon din sa monkhood, ang foundation number 1, ang foundation sa religion na tinatawag ay truthfulness. And the other one is cleanliness, austerity, and mercifulness. Okay. So, yan yung mga foundation. Then, may tinatawag na practical sa ating pamumuhay na kami mga monks, may 4 kaming sinusunod. The 4 regulative principle. Okay. Number 1, no intoxication. So when you said no intoxication, walang alak. No drinking wine, coffee, drugs, or sa katulad ko, I'm not drinking soft drink. Even soft drink, I'm not drinking. How about tea? Tea, pwede ka uminom yung mga herbal. Pero yung tea na katulad ng mga Lipton cha, hindi kami pwede. Kasi may caffeine. We drink milk because ang milk, yun ang sustenance ng aming body. So, yun ang number 1, no intoxication.
Kaya kasi itong intoxication na ito ay nakakasira ng katawan ng tao. Kaya nga ang tao, maraming vices. Ito sa pamamagitan ng vices, ito ay sinisira ang katawan nila. Nagiging unhealthy sila. So, hindi healthy yung kanyang lifestyle. Hindi. Kasi naniniwala kami, pag nanigarilyo ka, isang sigarilyo, 8 taon ng buhay mo ang mawawala. Sinusunog mo ang baga mo, sinusunog mo ang pera mo. 8 taon, ha? Yes. Ang isa sa kwan. Okay, sige. Tingnan mo, maski makita mo, di ba may mga propaganda na pag ikaw ay naninigarilyo, talagang cancer ang lalasan mo. Maraming sakit. Maraming sakit. Maraming sakit. So, sa pamamagitan nito na regulative principle, pag inalis mo ito, magiging malinis ang iyong panloob at panlabas. Number 2, Kaya pala mong kinis na lang kutis mo, Reverend. number 2, meat, fish, or egg. Aha. In other words, kami mga monks, we're not allowed to eat meat, fish, or egg, or even onion and garlic. Ang sasarap naman nun. Ay, kawawa naman kayo. Kasi kami mga monk, Hindi kayo makakain ng fried chicken, ng lechon. kasi ang filosofiya namin, wala kaming karapatan pumatay kahit lamok, ipis, hindi kami makakagawa. Ay, hindi naman siya papatay noon kasi silang papatay yung matadero. Kahit na hindi kami pumatay, pag ay halimbawa sa krimen, hindi ka nga pumatay, kasama ka sa pagpatay, you are also Kasi accessories for that. Kaya napakatindi ng munghi, pag pinag-usapan mo, sa mga principle, makikita mo talagang stricto kami mga munghi. Kaya nga, yun ang principle namin, hindi kami kumakain ng karne, isda, itlog, baboy, manok. And number 3, no illicit sex activities. Kami mga monks, mag-isip lang ng masama, kasalanan na. Para na rin kami nag-sex ng actual. It's in the Bible din, di ba? Kasi, kailangan, di ba nabanggit ko sa inyo, ang quality, ang 4 pillars of religion is cleanliness, truthfulness, austerity. So kami mga monks, nagpa-practice ng austerity. And lahat na, even ng mga priest or kahit anong mga grupo, kailangan mag-practice ng celibacy. Kasi ito yung pananaw ng isang missionary para maging matatag ang kanyang haligi sa relihiyon. And number 4, no gambling. Oh. Ang pagsusugal ay hindi maganda. Akala natin ang sugal, yung nagsusugal lang tayo ng loto, baraha, or kahit anong sugal. Pero yung sinusugal natin yung sarili natin, akala natin lahat, alam na natin. Kasi sabi nila, hindi, kung naman, may patay na naman kami nagtutungit Pero kaya kami mga munghi, pag namatay, hindi kami pinaglalamayan. Immediately, pag namatay, halimbawa namatay kami ngayon, agad-agad, i-cremate yung katawan namin. Okay. Kasi parang wala nang patid magtungit. Hindi lang yun, kasi ang namamatay lang, yung katawan. Katawan. For the soul, there is no birth nor death. The soul is eternal, not undying. Ang katawang lupa, pag namatay, katulad natin ngayon, nag-uusap tayo, nandyan si Ma'am Dali. Hindi natin pwedeng sabihin na wala si Ma'am Dali. Kaya siya nakaupo, ini-interview ako kasi may consciousness. In other words, ang namamatay lang yung katawan.